Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, kalibutan gikan din sa harangdapan sa Cebu. Maayong gabi kanatong tanan. Ako si Ryan Mark, kauban nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, good evening and happy Saturday, the last Saturday sa tuig sa 2023. December 30. Kumusta ang ato ang tibuok 2023? Puslan man nga hapit na mahuman ang tuig. Happy man akong, happy and murag nindot man akong 2023 kay I made a move, charing. Ayan, no? Ang change, that change, no? I made a move and I'm happy with that move. Yeah. Yeah. Did you miss your media life? Wala ang sadbaya. Talk show kita ka. There was a time nga, di ko ganahan, di ko mo attend ng mga press con and all that, but daghan ka pumasigig pang invite, so eventually nabalik ka sa kong appeal, but ang nakanindot lang is dili na ako rin magbuot kung kanus ako ganahan mo suwat sa akong giatinan nga press con. Karon din wala na deadline. Wala daily deadlines. Although I'm working on an article for a magazine, kana siya na deadline. Okay. First week of Pero January. Pero daily, ha? Unlike before. First week of January. Daily, I can understand the feeling na ay magpaabot ni mo. Very capital. And you have to go to the office. Very challenging. But, ikaw mo'y kumusta kay yesterday, Friday, natanggong ka sa SRP og 2 hours. But we'll talk about that because also na sa tubahay sigutan karong gabi una. Ang traffic. Pero katong traffic kagahapon sa SRP, tungod to kay naay na limbuan o naay na kuan nabangga no nga kanang cement nga truck nga murag may gito pagkakuan sa tumay siya pagkadusmo sa railings no kay murag og naa man mga portions nga naguba sa iyaha and mo gyud problema sa SRP every time makuha og usa ka lane traffic na gyud all the way and then nagsugod daw to og 7 AM pa kay kami mga 9 AM almost 9 naman miniagi and then nakagawas mi mga past 10 na. So, average ka og 1 to 2 hours, no? 2 hours siguro ang kinatasan mo niya. Bati gyud kay siya nga experience considering nga mura mo siya expressway. Nga makuhaan dag usa ka lane kay naay na aberya, especially kanang sa viaduct, igsaka kanang may CCLX na nga kung ano kanang portion sa road, kanang duha na lang gyud going north or going south. Nabay sa lang kabuok lane ana nga matangtang tungod kay nay aberya. Grabe na gyud kayo ang traffic niya. It's something ba nga siguro tanawon unsaon pag-resolve kay wala man gyud kay alternative route once naa naka matrap naka taas kay ka wala kay options for mo U-turn no ang U-turn area lang is diha sa may Il Corso dapit. Otherwise ang next na is ato na ilawom sa viaduct kung going mambaling, pero if you're really going to the direction sa Plaza Independencia, wa kay choice, katulang yun. So, stuck up jud ka. And you really have to make very, very hard decisions. Asa ka mo, paingon pa baka kung paingon kag airport, sorry na lang yun. Wa na yun siguro kay maabtan nga kuan nga kanang eroplano. Kung naa kay meetings, kung naa kay hearings, makancel yun na tanan kay natanggong ka sa kalsada, which is actually very, very problematic. Dili mo consider ang court anan, no? Usahay ako, depende. Traffic yung kudiri. Depende, kay labi nagang huwis po na traffic po siya, otro po siya, o daghanta nga mga traffic matanggong, wala, no? Pasayloay lang yung tanan, sometimes mo consider, na ubang judges, probably dili, pero pwede naman yun ma-explain. Mura man siya fortuitous
event good no sa law no kanang something nga di nimo ma-prevent mura siya act of God ba o nga di gud nimo makuan act of nature act of God nga di gud nimo matabang usahay no outside of your control. And I think it went on till the afternoon ang traffic no nakalingkawas ko diri ko ning agi sa may Mambaling no traffic gihapon na kana diha bisag wala pay aberya traffic gid diha nga area ever since no bitaw ta ng alternative gid nato ang SRP. But then no at least moving makalingkawas ka kay ang aberya ang kuan gid is traffic light nya volume lang gid sa traffic pero taas gid gihapon kayo, which is something no nga Cebu City should really consider nga kanang unsa og resolve. We want to be Singapore-like, we want to be Melbourne-like, pero di ta kasulbad sa problema sa traffic. I don't know kung masulbad pa ba na. Speaking of SRP, dito kog El Corso last Thursday kay I attended I actually organized a press con for the Balik Baroto program. Nindot ni siya nga competition attorney inig sinulog after the fluvial procession that would be January 20 na ay Balik Baroto competition dito. Ang maka-appeal ra is mga marginalized fishermen. Kinahanglan mo mukuha og certification gikan sa inyong barangay or sa inyong mayor to prove nga marginalized good mo. Free registration unya kung maka-finish ka or finisher ka na nakay premium daan 5,000. Is it the same as kanang kuan kanang certification nga marginalized ka is kanang when naamangod sa korte no kung kanang you cannot afford kana mao ra ba ang certification kuan ka indigent certificate of indigency so mao ra na siya pirma ra siguro ang kapitan gyud nga kana siya kuan jud na siya lisod gyud na siya ana or gyud iyang kabuhian fishing okay naman po ilain actually pwede pod na i-issue sa barangay pero kung dili sa korte manggod certification na coming from the city assessor's office nga you have no properties na registered in your name nga naa sa ilaha and kung wala kay properties mo nang indigent no isa na sa mga requirement to avail of some of the services no sahay for free filing fee kani in that case ang privilege will be to have some benefits. Marginalized fisherman ka actually ang nag-organize ani si kuan the father of Sinulog si David Boy Udilao and then supported by kuan kanang Eagles Club dako kaning Eagles nationwide no so ilahan ning activity and then ingon si Kuya Boy Udilao na nana sila 60 daan gyud ka fishermen nga member nila or more gilang gisuportahan in Talisay. So, 40 di ay and then they're looking at mga 60 or more than 60 ka fishermen nga mo join ani pero this is open to everybody sa mga neighboring towns in Cebu province or bisan outside Cebu basta kay mo qualify na gyud mo sa requirement nga kato siya certified ka na marginalized fisherman and you can join and you can win prizes and then bisan nag-igo ra ka finisher ka na kay premyo naman sa secretariat i-check out Balik Baroto sa Facebook kay na dito tanang information. Ang registration kay 2 days before the competition so January 20, January 18 magsugod ang registration kapag na may sukod sad sa Baroto. Kinahanglan ko na ingon si Kuya Boy kinahanglan nato nang ibalik ang Baroto para makahibaw ang mga karon nga generation nga before the modern kuan naani mo natong gigamit as mode of transportation nga mamugsay gyud ta sa kamotes daghan pangingon ana so kung mga taga kamotes ganahan mo apil ay inyo ni ikarga ang Baroto sa pump boat para makaabot mo diri sa SRP. Ini ka January 18 to register your Baroto and then nanakay 5,000 I think or 10,000 then nasa invitations sa kaning mga para-regatta organizations in Tacloban nasa sila ilang competition ang first prize atong Baroto kay murag mas hago mo tong Baroto kay mamugsay mo chika ato kinahanglan mo chika ato kusog no kinahanglan ka physically fit para makadaog kasi mong Baroto 10,000 ang first prize and then kaning regatta kay murag layag ra man good ni ang hangin man nimong agdon ana so 50,000 ba siya kay dili kay siya kapoy so nindot na siya no nindot na siya pwede na i-consider as alternative mode of transportation kay by the way
no? January 1, 2024 supposedly sugod na sa phase out, no, total phase out sa mga public Jeepney. utility vehicles, no. Wala na mga jeepneys katong mga karaan nga type sa jeepneys nga magdagan sa kalsada, but then na-extend mura og tungod sa public clamor siguro, no, because many weeks back na ay mga transport strike nga gipanghimo niya nagyoy mga ruta manggod nga wala gyud mga jeepneys niya, mura siya precursor, mura siya og prelude, no, kung tinuod imo gyud ding tangtangon nga mga kanang jeepneys mo day mahitabo, no, di day kaya i-absorb sa mga existing kanang nakakuha na member na sa cooperatives, sa mga katong ilahang mandatory nga transport entities, no, transport service entities man ang tawag ana nila karon, katong mandatory nga murag membership nila dili day kaya i-absorb. So apparently magka-problema ta kung mauna ang mahitabo karong January 1, 2024. So gimove 30 days ang katong pag wala sa ila sa kalsada, but then katong mga wala makapamiyembro sa organization, katong mandatory organization sa mga transport operators, mga drivers, dili na gyud mawalaan na gyud sila eligibility para mahimong miyembro. In effect, mura ra siya og nagpalawig sa kanabang kalisod sa agony, pero dili na sila mahatagan pa og any further extension after that, and then mahimo na yung illegal ilahang pag-operate. And para na ko double whammy, no, na ay mga 140,000 drivers ang mawalaan og trabaho, 60,000 operators, no, nga mawalaan og negosyo. Ang idugang na sa public na, the riding public na ma-inconvenience tungod kay wala na ni sila nga mga kind of transportation, no, nya wala ra bagay alternative pa sa pagkakaron. Kung mawala gyud ni tinuod ning 140,000 drivers means 140,000 vehicles, di ba? Mawala na sila sa kalsada. Naabay kapuli nga 140,000 units nga public transport nga maoy mo cater kay karon ray lisod isakay, di ba? And even sa kaning mga white bus, o saya kung tawag nila white bus o yellow bus, maghuot pa manggani kay ipang dasok, no, mura og walay regulation as to kanang, di ba, dapat nakalimutan. Basta na dako ba, attorney, mga 2 days pa i-regulate ko na nila, 5 ra kabuk ang pwede mo barog, 5 unom. And then after 2 days, since the dakop came, daghan si kina magpasok na sa nila mga tao, kay mo ana man ang mga conductor labi na kagabi nga ato na lang pasakin kay wala na rabay mga kuan ito luoy rabay should kay musakay man gyud ang mga tao, no matter how inconvenient and unsafe unya the prospect nga makuutan ka nga binastos na kuot ug makuutan pa kag imuhang wallet etc. tungod sa dasok, no, so dili wala na gyud siya nahimong alternative kay dili kaya unya. Ang ako abaan na nganong ipamugos gyud na ang kanang karon na gani ang kanang pagpalit nila og bag-o nga units nga in fact karon di ay nana day mga bag-o nga gipang-imbento Philippine made nga mga alternative nga kanang kuan gihapon compliant lang gihapon sa bag-o nga kanang requirements, no, para sa safer, cleaner air, na kanang environment friendly nga mga jeepneys, which is cheaper, a lot cheaper than sa kaning ilahang gipang kuan karon, ilahang gipang paduso nga mao gyud gamiton nga mode of kanang transportation para sa mga modernized nga vehicles. Para na ko ray kana ba kanang nganong pugso, no, nga dapat magud progress inanay man niya, it should not be hurtful, dili kinahanglan sakit, no, and kanang costly siya sa panginabuhi, no. We're talking about lives sa mga drivers, and we're talking about public convenience, no, kay I heard wa ko kasuway ha, tinuray lang wa ko kasuway nga mosakay, pero daghan prohibitions, right? Di ka pwede magdala og baho. Yes. Isda, palit kay isda, di ka pwede magdala og isda. Kay aircon man gud siya. Oh.
kuan mo Iro ray, makadala kag iro sa sulod. Kasuway Di mo na ron ka na panalitan o Yes. pangarbon ka, nya daghan ka og dala-dala nga pananaw sa konduktor, makahugaw sa bus, pasakyon pa ba ka, inana pa ba ka convenient no sa imuha as a riding public nga mosakay ani kay ang jeepney wa man toy limit no, bisag unsa imuhang dala kag manok, dala kag unsa, dala kag giro, dala kag unsa. Na amang gyud makasakay man gyud ka, and I think there are a lot of prohibitions sa karon no nga kind of transportation sa kaning enclosed man siya, di ba, aircon man karon. And I cannot imagine sa mga probinsya ray mandatory na nimo ng mga inaana nga aircon nga mga jeepneys kay karon of course we know mangani nga patong mangani sa ibabaw with all the bukag no, ilahang produkto gikan sa bukid nga ilahang isakay sa jeepney, ipatong, ipangdasok diha. If they can still do that sa kaning mandatory nga bag-o nga vehicle, I really cannot imagine unsa ka klase sa inconvenience ang hitabo nga to sa riding public tungod sa pagpugos no nga kinahanglan by January 1 or for this matter February 1. February 1 na nga kana na gud ang gamiton kanang kung karon nga taas gani gihapon ang linya sa mga mag-commute kanang makakita kas kalsada nga di ka ka-imagine nga maginukdanay ang mga tao tangtangi na og jeepneys ang mahabilin ang kaninang mga authorized nga mga mga yellow and white buses kulang man so unsa kay mahitabo during that year. Well, let's bike na lang. Anyway, katong alternative attorney, aircon gihapon to. Kaning Philippine made na. Aircon gihapon siya, subject to regulations. Pero maulagi na ako, ganahan gihapon ko sa karaan nga model, kanang open air siguro na, mga lugar siguro nga, I would prefer nga kanang open air siya, no, so that you can enjoy. Yeah. Kasus nga kung mag-COVID na po tag-usab no, ang kuan na po, ang lack of kanang kuan ventilation sa usa ka aircon niya. Kung magubain taw ng aircon, meaning dili na po kalarga imuhang bus kay di man pwede mo suffer imuhang mga gasakay. Pero kung atong issue is dilapidated man gyud mo ginato nga kanang di ba nagsugod man gyud na ana nga kinahanglan na natong usbon i-modernize na nato atong kanang mga jeepney because nanay mga kagang-kagang nga pila na katuig in town nagsige pagapog biyahe dinhan. What if mapawngan na sa karsada dasto nga karsada moro man gyud na siya and then nagsigig elevate sigig upgrade hangtod ni abot na lang pati na mga mahala that's 1.2 to 3 million man 2 million usa di ba? Actually 2 million unya mao lagi na ray kung issue sa dilapidated naman unta nay mga mandatory na amang gud unta nay kanang it's for LTFRB and kanang unsa nga mga agencies ang mo check sa roadworthiness sa public transport, di ba? So kanang it's actually a matter of management regulation no, unsa po to i-regulate. Mao ra man gihapon siguro kaning ang akong nahibaw-an no, kaning mga bag-o nga model sa mga kanang aircon nga mga mini jeepneys, mini buses, I mean mas dali daw kuno maguba ray ang katong mga nagsugod na 4-5 years ago sa pag-modernize ilahang mga jeepneys no murag problemado na karon unlike sa ato ang mga jeepneys nga karaan no nga pila ka daw ka years mas durable gyud kuno gihapon tong ato ang mga karaan nga model of jeepneys. Kung problema lang sa dilapidated, mas dali man siguro na by regulation raman siguro. But I think na there's more to it than removal of the dilapidated. Anong kinahanglan sa gyud siya aircon? Mao na siya, anong kinahanglan Kaya mga minibus like going south, pwede naman na sila. Because man good, ang issue sa danang, mas daghan man good og makarga ang kanang mga jeepney. So, mo na siya na murag ila sigong gi-push para ang di maghuot ba kay kung daghan na sa kaing vehicle like daghan kaing jeepney unya mora niyang mada better kung kani siya so yun mas daghan og capacity passenger capacity mas daghan kag makarga so murag maibanan ang mga number of vehicles in the street ana nga moment no so kana mga minibuses pwede ra man na mao naman na sila
Mauna siya. Bisan ka itong mga dagko Aircon nga lang yung jeepneys, bago. di ba? Kaya man ito mo accommodate niya. Lagi, di ko ka-imagine taon, o saka mag-uuman, no, gadala sa iyang produkto, o niya, ay, kanang dagko, mga bukag, sa una, kay pangsalay raman ibabaw sa jeepney. Karon kay, mabuhat pa baka na nila with the modern, with the bago I nga think mga models. ganahan lang yun sila magkuan para maibanan yung mga jeepney and then they can push for the BRT na. Pero kuan man na siya. Kanang BRT magod diri na sa Cebu. Pero the jeepney modernization is all over the Philippines, no, nationwide yun na siya. Kung ari tan-aw sa negosyo ray kay dako kay siya nga negosyo sa whoever are kanang manufacturing the kaning sa nga compliant nga mga jeepney China models, man no, mga imported ni sila, no, mauna kanang wala gani lang hatagi og chance nga mag-develop at least naa na ta karon for our local nga kanang operators, for our drivers ba nga mo patronize sa kaning locally made nga mga bag-o nga models. Unya I think kanang government should give it more time, no, yeah, dili kinahanglan nga mawalaan og panginabuhi ning. That's 140,000 drivers all over the Philippines, 60,000 operators. Daghan kaayo na nga mawalaan og panginabuhi by January or February 1 for that matter. Wala chuta mo abot chuta ang affordable na locally made because mo man na siya ang maabot. Like kung 2 million ang kaning mga modern jeepney, kaning mga aircon kaning manufactured abroad. How much is the kaning mga bag-o nun sa Pilipinas? 600 to 700,000. Dako kay diferensya sa That's 600,000 pero compared to 600,000 versus 2 million, na ka sa 600. Mas makaya na sa mga kuan ragyod. Wa ka makaya, wala sa choice. Kung 600 maning kamot na sa gyud ang taon ang driver anak ng individual ba, wala nag-cooperative. Di ang kaning mga bag-o nga kuan, kaning bag-o nga mga Filipino made nga designs, I don't think na ni sila yung mga kontrata, no, so while they have designs, ila pa lang nang show to the public, pero ang authorized dealers paghihapon karon katong kuan na hatagan na o kanang mura o go signal by the government to transact, to deal with the drivers and the local operators para sila na mo kanang supply, no, so dako kay siya nga negosyo which is important. So karon kay naa na may bag-o nga kanang gi-produce, no, nga locally made, government should give it more time, no, nga kanang bisag kanilang makasupply na ni kay mas barato. Dako man nga issue sa mga drivers and operators karon ang pagkamahal gyud sa unit nga ilahang gi-authorize karon nga ibaligya para maoy gamiton for public transportation. Yes. Yan ana may bag-o nga mga models nga Philippine made. Dapat they go for Philippine made because kaning kaning mga modern kaning from abroad na mga jeepney mo subsidize man ang mga 300,000, 600,000. But it's not enough, no? So enough. So kung ngari na sila, kung kaniya itong piliyon ng 600,000 na, then mas mugamay ang bago sa driver because masubsidize man, like kung 600,000 masubsidize ang government og 300,000 na lang ang pangitaon sa driver. So ang kuan remaining half of the kanang bayranon. Mao lagi na kanang dapat they should take it into consideration. Daghan pa kaayo og angay nga buhatonon, dili ready ang mga drivers and operators. Katong 140,000 drivers and 60,000 operators nationwide dili pa ready para sa himuon nga phase out for January 1 or February 1 with the extension. Dili ready ang riding public, no, dili maka-accommodate ang existing kung imo nang i-phase out ang kaning mga karaan nga models totally by February 1. I don't think 1 month is even enough, no, dili good enough nga kanang mo adjust para sa bag-o nga setup. Yes, so ato na abangan, but for sure dili ka kontento ana, no, kay mura ra man gyapon gi-extend na nimo 1 month pero mura ra mo gi-extend na sad nimo ang stress, ang mental health ba na after January 30 unsa naman sad? Wala na kay ang ma-extend raman ang kanang pag-operate
for that mura na special authority nga mo operate for that particular period, pero dili naman gud sila eligible for membership sa katong transport service entity nga mga organizations no, para maunay mo manage sa ilahang kuan sa ilahang pag-operate sa kanang ilahang transport niya. Ang usa ka issue pag yun diharay kay nganong yung ipugos og kanang katong mahal organized di ang organized kana bang nganong yung nya kung ako kanang na ako kaya ra nako usa ra ka buok no, so dili nako pwede nga mag-operate kay kuan nya. What if dili ko ganahan ako rang usa gyud no, but I can comply with government regulation dili kay lahi ra mo gyud nang naa. It's all right no mag organize og business kita lang no. Pero kung di ko ganahan nga magikuyog sa uban, wala ko inaana nga katungod under sa bag-o nga setup kay kinahanglan part man ka o usa ka murag cooperative type nga management sa transport. The objective ko no is to increase the level of professionalism no, efficiency sa kaning mga public transport nato, and of course para ma-improve ang service kay mas dali no kanang padangat kung unsay mga regulations kung organized, which is true, pero dili siya kinahanglan nga i-mandatory para nako no, kay the right to organize should come from you, dili nga kanang i-compel mo nga pag-organize mo. And kuan siya mura siya o kanang violation ba sa imong katungod to be ako aning choice nga maghimo kog akong kaugalingon nga negosyo public transport. I'll follow government regulation, pero di ko kinahanglan nga iobligar no nga magkuykuyog ko sa uban. Kaya what if lagi wala ko ingon ana nga aptitude, wala ko ana nga capacity nga magkikuyog sa uban. So kato na freedom of association? Freedom of association, pero kinsa mong ganahan. Oh yes, kung kinsa ganahan mo ko yun. Pa-member sa kamo. Ang mga kuha na siguro ni ang mga abogado ra siguro ni ang wala ingon ana nga kuha kay we all belong to the Integrated Bar of the Philippines. We are mandatory members of the Integrated Bar of the Philippines, and di ka ka-practice kung dili ka member sa IBP. Pero you have that freedom, no? Sa atong mga... Pwede ka, dili lang ka magpa-member. Hindi ka mabutan, supposedly. Wala magbuot ni mo kung asa ka gusto mo affiliate. Anyway, so muna siya. Pero ako, kung naitag 600,000, let's go for 600,000. Nga nung mangita matag mahal ka na, maday barato, and then same level of kuan na siya. Standard. It needs transition. The drivers are saying, the operators are saying, dili gid sila opposed to modernization sa ato ang mga jeepneys or sa ato ang public transport system. Wala sila problema, ana. Just that, dili lang yun sa ayon sa ilahang natural nga development sa imuhang kanang sektor, ang kanang gipamugos karon nga type of modern jeepneys, kaning mga electronic buses no nga ilahang i-mandate, ug kanang dili gyud siya sang-ayon pud sa kanabay imong katungos panginabuhian kay kontraryo gyud ang kanang gihimo karon nga pag-mandatory sa pag-organize ug actually pag panginabuhi. Kay ko inaana unsa pa mo ipalit og bugas in town oy, mura na kay biyahe ka kada adlaw para makabayad kasi mong gi-loan anang imong gi-drive ban. Mauna unya on top of that atong idugang ang nagsigig saka nga presyo sa lana no. Sigig saka karon ang trend, although usahay mo ubos, pero wag gyud na mahitabo over the pila ka years nga kanang nibalik sa karaan ako nabawa na 8 pesos per liter. Never na gyud na mo balik no. Magsige na gyud nagsaka, mao na gyud na siya unya. Usahay tag abot og 2 pesos per liter ang kuan ang pagsaka no nya. Simply di kanang drivers are saying di lang gid sila ka-afford sa kanang way of living karon kung naapay padayon nga mga klase sa regulation which will inhibit no sa ilahang katungod para manginabuhian. Okay, mopadayon ta after this break. Hoy! Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Highly. Okay, ning balik na ta sa ato ang discussion karon regarding All about traffic and transportation. ato bang isugdan sana traffic ko sa SRP paghapon. But before that, attorney, kani importante ni siya because ang naibalita na naay taxi company ba nga gi suspenso sa LTO in Manila kay dili gid siya actual nga overpricing. Ang nahitabo magud ani kay kanang naatoy sa murag sa group chat nga murag sa mga Taiwanese ba nga na dito naka-picture dito na-upload nga picture dito sa group chat attorney nga na ay naghimo-himo ang taxi driver or yung taxi unit na nakapaskil dito na pilay rate nimo from padungkag Terminal 4 ana 12,000 ana basta kung kinabratuhan is 9,000. So gi-upload to ni-react ang LTFRB at first and then ang LTO na is ang katong driver mismo is gi-suspenso siya for 90 days. 3 so months. what I'm saying is also man tuning in ani kani mga taxi driver or kani mga driver nga mga mag-overpricing naka hinumdum gi ko nga ni dunggo ko from Ormoc ni dunggo ko Pier 1 unya na koy kadungan nga foreigner. Yan ana mga habal-habal driver nga, oh, let's go to padung to siya Ramos nga hotel siya. I'm going to this hotel and siya. Niana ang katungkuan. Niana ang driver in siya. 200. Niana ang katong habal-habal driver. Niana ang foreigner. Kaya na ditong gi-check daan sa app ba in siya. No, it's only 75 pesos. I'll rather have this app. I'm waiting for my ride. Ana ba? So, also ni siya on a regular day and then samot ni siya kauso karon nga naging mga driver nga mapahimos karong mga panahon na nga peak season man ron no kay holidays ana. So ang inyong buhaton kung makakita mo yun ani or makakuan mo mga overpricing paminaw niyo dili man siya normal nga presyo in town. You report it. Aron makuan ang mga nga kuan pagpahimulos kung wala na public transport, kung wala na tong mga karaan nga jeep no kay mapugos ka og habal-habal, mapugos ka og kaning mga jeepney, modern jeep no nga pwede sila overprice no? Wala. Unlike sa buton. Kanang mga apps siguro mo mahal na sana sila. Kaya ako manggod is ako nang i-check daan. Usahay ka na maglisod ka og maglisod kag book ba using an app. Ako na i-check pila may rate ani and then wala gyud kay makitaan kay dugay man kaayo gyud kung labi na kung sakay kaayo. So ang mahitaboan na is mo negotiate ko with habal-habal driver. Mo na pila pa ngayon nimo going to this kuan place bin siya kaning ko dili. Kaya ang naadiri sa kuan. So mo i-report pero we expect na there will be more abuses with the pagwala sa mga public transport no sa mga karaan nga public utility vehicles kay magkabalhabal naman lang ka kung pananglitan katong atong giingon ganina nga daladay kag isda no nya di ka pasudlon sa kaning aircon nga minibus so mupugos ka og sakay og gabalhabal which is actually mas mahal gid siya no kumpara sa kaning kuan kaning ordinaryo nga kung nakasakay kag public transport taxi mapugos ka og taxi kay wala na kay kasakyan padung pauli or padung sa imong trabahoan no niya pwede na lang pwede na gid mo ko ano mas daghan gud ang epekto karon nga rin sa commuters no kay mo ingon niya ang mga ubang mga commuters ba nga ay wala man milabot kay ang mawalaan ana ang kanira mong mga nag-drive og mga public utility vehicles actually not necessarily kung wala na mo'y kasakyan mapugos di mo sakay taxi pugos sa chumos sakay habal-habal yes mo palit mo sapatos nga paras kang Ferdy.
O sa mga Nasuya ko hisgutanan sa karon ang attorney survey. is the traffic. Cebu City. Okay, na di ay karoy declaration si Mayor Raman no, diri sa Cebu City nga siya ang mo in charge sa Traffic. problema sa traffic up north. Unya si Vice Mayor Raymond Garcia And Councilor. ang Councilor Joy Pesquera mo in charge Mo diri manage sa manage sa south nga portion of Cebu. After the resignation of Councilor Ray Galon, As chairman sa Committee on Transportation. Kay ingos Ray Galon siya dili na gyud nako makaya. Grabe gyud ang problema sa traffic, and then ingon si Mayor Mike Rama last Thursday nga mag-press con or digital show ba ingon si Mayor Mike Rama, it's really horrible. So ako na og si Vice Mayor Raymond Garcia and Councilor Joy Pesquera mo manage sa traffic north and south, but not necessarily nga molingkod ko as chief of the si Cebu City CTO ba Traffic Office. Mo na ang pangutana nato yun, Ray, no? Kung masulbad ba ka ha ang problema sa trabiko sa Dakbayan sa Subo, kung si Mayor Mike Rama o Vice Mayor Raymond Garcia na ang mangunay pagdumala sa traffic system. Nga naman! For me, kay murag gihapon siyang kuana. I mean, Sa akong pangutana o sa qualification bitaw nila, Ray, okay ra siguro as mayor kay kanang you take care of the entire Cebu City, pero kanang ikaw mangunay sa particular nga mga departments ba, unsa ang prior qualification ni Mayor Rama, makaingon siya nga okay ra kung ako'y mo manage ring dapita, ug unsa qualification ni Vice Mayor Raymond Garcia ug ni Councilor Joy Pesquera, my friend, no, nga kanang kami ang manage diri sa south, sa traffic sa south unya. I cannot imagine man good them becoming the traffic enforcers themselves, kanang muadto gyud on the ground, magwarawara. mo warawara. So kanang unsay expertise, unsay fields of expertise nila nga makaingon sila nga sila gyud ang makasulbad. Wala na gyud lain nga kanang expert on traffic nga pwedeng i-appoint para musulbad ani kay for the mayor to go down, for the vice mayor ba nga who have different jobs, no, para sa pagdumala sa syudad sa Sugbo, para moingon sila kami ra gyud makasulbad ani mo ning kami ang mga ridiri. Kamo na siya mag-manage this traffic. There's no difference man, because manggod mo mo balik ka sa qualification kung unsa man jud ang kinahanglan nato nga mahimong traffic czar. Mao na makasulbad ba? Unya, para nako Ray, kanang traffic system manggod needs an expert kay maka-appreciate gyud ko anang unsa man kanimong ihap ang volume sa traffic para makaingon ka nga kanus ay i-divert, kanus ay ikuan, kanus nga okay ra nga i-left, i-turn, kanang ma-amaze ba yapo kuan na mag-analyze ba, it needs math, it needs science, so, it needs dapat computation. Engineer. Dili na simple Statistics. maths, mata-matahon mo ba nga kani diri mo adto ko kay traffic dito niya ako ning iman niya. I don't think that's what traffic kanang management is all about. Dili ra na nang pag traffic enforce, no, nga mag traffic enforcer ka dito. So there's more to that, no, kay nakabasa man ko sa line ni Mayor Rama nga ning siya traffic enforcer daw kuno sa una. Siya sa una, so I suppose before siya na abogado nag traffic enforcer na siya. Unsa nga klase nga kunya traffic management is not only traffic enforcement, no. So daghan kaayo og kanang aspeto nga makapanampiling pug ka ba nga will the mayor make it kuan kanang wala na gyud actually mo gyud ako pangutana, wala na gyud laing qualified diha nga technocrat anang bahina, expert diha ba nga pwede bayran sa Cebu City government para sila na gyud mutuon og maayo. I would understand the frustration ni Attorney Galon nga moingon siya no nga di na gyud ni madanog. He was chairman, he's a councilor, diba? Konsehal siya sa Cebu City, and expected nga naasayaha magikan ang mga balaod nun, mga ordinances, no, to solve traffic. Kunya wa gyud niabot nga ingon ana nga proposal sa iyahang kuan. He's a lawyer, I would understand nga nagtuon pud na siya. Pero for him to surrender, probably it needs kanang more competence than being a lawyer to be able to know unsa og sulbad sa traffic system diri sa ato ang syudad. Unya worsening gyud ang traffic situation. Unya
naamang gutay lain-lain nga klase nga expertise. And I don't think the mayor has that expertise to solve traffic. So give it to those who are trained to do the job. No, kanang gitunan gid nila, no, bring in the experts. Like for example, akong na-visualize ba? Sige, si Mayor Mike diri sa north, na din silang Garcia at Pisquera sa south niya. What if like ini ka para ato ganina, ini ka alas 9 mag-traffic sa SRP. Mato sila. Unya na sila City Hall, muhawa sa City Hall and mo ato sila dito sa SRP to man the traffic flow. Mauna siya. Sakto na siya, you appoint, you hire an expert and then kamo mo supervise sa expert ba? Kamoy maningil. Yes, the expert would report to you na, anong na inato man dito sa SRP ganina, what did you do? What should be done? Unsay na himong action, no? And kung nisipyat ang action nga nung nisipyat, o what can you do better, di ba? Kung di man siguro solusyon ang ikaw mismo mo adto dito, especially nga dili lagi ka you're not the one specially trained to do the job. Unya mubuhat ka og butang kung dili na nimo level of competence, I don't think you're doing anyone a favor. Okay, niya because Mayor Micro mga, I don't have to be the chief of the katong office, but I just be on the streets. So mag-enforcer lagi siya. Unya Matudyo siya dito, I'd rather be in the streets. Sina naman to siya sa balita sa The Freeman newspaper gahapon, Friday. So, ingon ana mo na akong gikuan nga. Ya kumubaha ray. Inani pa yan eh. Inani ba ni? Kaya bitong makabantay ka attorney na kung mag-brown out or murag mo kuan ang system baka ng mga traffic lights na to, mga paong na sila kay murag naikuan sa computer system nila niya. So, imana human kuan na ang man use traffic kana ng mga traffic enforcer mas daghan biya magyaw-yaw kay magbagot-bot ang kuan kay dili magud nimo ma-estimate na noon like kani nga direction is dugay nimo siya diri buhian kay imong ipahurot diri tanan ang mga jeep sa atbang ingon ana, whereas kung traffic light magud siya na gyud siya time kuan limit nga inani ra ka dugay imong wait and then you go. Dili kana pa gyud ray kay kana no kuan gyud na siya, it needs experience ba, how much volume ang imuhang paagiun niya. Mo lagi na ma-amaze ko sa science, ma-amaze ko sa computation behind kanus pila ka seconds nimo nga kanang i-allow ang usa ka direction unya another pila ka seconds or minutes ang second direction, unsa ang computation ana, unsa ang volume. It needs an expert, no, dili na mata-mata lagi kay you could be doing worse. And I think nag-experiment diha sa Bantal Road, no, pag weekend, and it was catastrophic. You cannot experiment panggod nga actual yun gani nga kuan nga kanang imo lang tanaw-tanawon kung one way work or does it not. That's where math comes in, no, and the computation behind it comes in. Kay imo man ang i-time and motion ang volume sa traffic. And ako dili ko expert pero maka-imagine ko nga if there's an expert who would do that, na gyud na computation behind the decision nga nung pila ra ni ka minutes ang usa, pila ra ni ka minutes unya. Does the mayor have the competence? Okay, unsa ba siya? Polsci. Maniya preparatory, di ba? And then law. He's been mayor for a long time. He's been councilor for the longest time, vice mayor. So legislation legislation-wise, pwede, no. So you can bring in the expert to help you with the legislation. Executive, tanawa unsay naa sa balaod. Kung kulang ang balaod, diingnon nimo ang legislative. Paghimo mo balaod regarding ani para maka-action ko. So naagid na expertise ba nga dili kinahanglan ikaw mismo maoy mga mut didto kay naamang ganina. Siguro I think bisan ka ng mga traffic sign, usahay maglibog ka sa mga traffic enforcer, dili mao ang ilahang i-sign. Ikaw mag-drive, you don't have the time to deliberate. Usay yang ipasabot, no, kanang ana-ana nga asa man ni nga direction, asa ko paingon, no. You don't have the time, but kung experience ang mubuhat ana, naalam mo na murag kasabot na ka, ikaw ang drive unya mao ning signal sa enforcer nga amaw gyud na kay trained ba ni siya to do that. Kung dili wala lagi kay training, you could be doing more harm than good. Pero basta mag-training sa silang Mayor Mike Rama gyud og si
Vice Mayor Raymond Garcia how to man traffic and mga hand signals and We everything. need them to be mayors. We need them to be vice mayors. We don't need them to be traffic enforcers. Ini kasi nulog siguro ni ang application gud aning effectivity aning gingon ni Mayor Mike Rama kaningom tos Mayor Mike Rama sa balita sa The Freeman newspaper yesterday nga yan hangyon ang council nga maghimo og legislation so that he can act or mahitabo ang iyang gusto mahitabo nga sila na mo manage sa traffic north and south. Pero naabi ato'y kanang proposal si Mayor Rama regarding some of the province-owned properties no nga mauhimoong kalsada na siya request sa mga malls nga to have more access, to give access sa mga motorists. Pero actually kana nga part sa hangyo ni Mayor Mike sa mga malls, I cannot imagine asa di ay nga mga portions sa road ang ipang exclusive. Kaya ako as I drive, makasulod-sulod raman taan ni Ayala. Yes, makatuyok-tuyok rabi ata na mga regulated areas, pero katuyok-tuyok raman ta diri. Wa may siguro areas diha nga dili nimo masudlan. Okay, sa Ayala manggani kay makasud na manggani gyud sa Ayala ang kaning mga 04L nga jeepneys. Makaagi na gyud sila dito sa sud. SM. Kay trabaho pa maning dan diri god. Unless ang pasabot ni Mayor Mike, which I don't think mao nga hasta ang mga parking areas pasudlan, which dili siguro na magipasabot ni Mayor Mike. SMC side pakasulod ra baya ray, no? So I cannot imagine as unsa bitay gipasabot ni Mayor Mike sa iyang request for malls to allow access sa ilahang mga kanang agianan unless kanilang mga garage or mga parking areas. So kitang duha atong stand is murag deli lang sa ayaw lang sa. Give it to the expert. Same ra siguro na when the president nag-agriculture secretary nga wala kay laing makitaan nga kanang technocrat to do the job. Ano ikaw jud nga you don't have prior experience to do that. Be the president no kay imuha man ang kuan pero kay agricultural kuan kuno ang Ilocos. Moto yung qualification. And we are an agricultural area mo kuno ang Ilocos, so na siya exposure dito sa agriculture. Mo man to iyang justification nga I can be the agriculture secretary at the same time because Ilocos is an agricultural kuan area and then nako dito. Yeah, actually the Philippines is an agricultural na kuan na country, so I don't think the logic holds no nga kanang bisag asa siguro if so pwede sabihin ko sa Mayor Mike Rama nga I can be the traffic kuan because I was a traffic enforcer and then traffic is very horrible so I can do that no. But yeah, we'll see Mayor Mike Rama wasa miningon nga ayaw na lang yun, no? So, ayaw na to. And then, parang ba itong experiment lagi over the weekend? Mauna ka na. Kung one way ba niya? We cannot afford experimentation niya. Dili science-based. Let's be science-based. That's why you bring in the expert, no? Katukay imata-mata I think from buntag man siguro to 9 a.m. supposedly 9 a.m. to 4 p.m. Nga one way ra ang muagi sa kuan ang traffic going to Banilad and then to Cebu City and then waka abdi pagka mga alauna murag giundang ang experiment kay daghan na kay nagyaw-yaw ang mga tao murag apil sa Malu Ilocando Tabar so nagyaw in the Banilan area nga ngay naman one way diri pati daghan na di na mi kaagi asa mi muliko. That was last Saturday pagka 23 mauna listen yung kayo no kung mag-experiment ka og public system ba niya. Ako ganahan ako ni Mayor Mike pag mayor lang paningin sa tanang mga tao nga angay paninglan no dili kinahanglan ikay mga personal kay I don't think you're visionary lang siya like kanang mga inana bang okay na naman siya nga okay let's copy the practices of Melbourne, Australia when it comes to this. Let's have Singapore inani nga practices Singapore ato ding sundo na transparency and everything. O pwede na mga inanamir, pero kaya murag image ka nga, I should be in the streets. So, ikaw mag-traffic enforcer ka. That's micromanaging and it's not good for kanang management, no? Kanang naka-on-top niya. Kinagamian nga butang imong hilabtan. There are experts to do that. Ayaw na pangamot, kaya it could be disastrous and we cannot afford disasters pero, like that. So, dapat attorney, no, murag engineer ang mukha din ha or statistician ka na maka-estimate good siya sa volume. I think na ay kuan ana na special nga discipline for that to man traffic no kay kuan ba gyud siya kung magtan-aw lang kano it really needs someone nga kanang kahibalo sa system
kay balo sa transport systems, kay balo sa kanang not only traffic no, uban pa nga pamaagi no sa pag-manage sa entire transport system nimo sa imuhang syudad. And kanang there are people nga naanay training for that, and Cebu City I think can afford to hire those people. Paringan na ako sa una katong reporter pa ko, defense beat reporter pa ko na kinahanglan ang muhatag og crowd estimate kanang mga rally or kanang fluvial procession or kanang mga walk unsa na mag-procession, solemn procession ini kahapon sa bisperas. Nadji person designate nga siya rin pwede mo hatag og crowd estimate. And then pangitaon dyan ni aning Sir Jerry. Ryan, kinsa ba ni Sulti aning nagkadi man nimong give interview nga wala man ni siya authority nga mo hatag ani nga crowd estimate. Tawag to dito si kuan pinsang pinaka-head, city director, police director, or the regional director. Sila ang dapat mo kuan na because they're trained to do that. So ingon ana sad. Mauna siya bisag sa traffic. Mauna nga while sige ganahan siguro si mayor nga siya gyud mangunay kay feeling siguro niya nga mas maayo pa siya sa any one of the express pwede untang i-hire sa Cebu City no, with the income sa Cebu City pwede gyud siya kakuha untag mga experts, pero for the mayor to volunteer to do it, ako lang ana no, murag para nako mura pod siya it smacks of murag arrogance siguro on the part when you don't recognize people who's better than you who can do the job no, and disastrous gyud na mga ingon ana nga klase sa panghuna-huna. Mas mo agree ko atong micromanagement kay kaning inani nga murag sino yung mga unay frustrated gud ni siya. Grabe na ching traffic. Oh, but there will always be people who can do the job better sa imuha kay trained na gud sila and they've spent so many years doing that. Let's leave it to them. So deli lang sa. Pero basig deli lang. What ay man basig si Mayor si Vice Mayor og si Vice Mayor Garcia o si Pesquera ang ni-manage kahapon. Wala pa sa balita no nga na sila dito sa SRP kahapon nga grabe mo kay tong traffic dito, natanggong yung mga tao dito nga kuan as in nabagot-bot gud balita ko sa Freeman. Dagan sa kay nagyaw-yaw there. Actually, everywhere I look sa Facebook na depod no. Mga online nga media outlets, Freeman, CDN, maoy ko ano for so many hours, maora monitoring news, updating. No? Hanapon na lang. Even ako ang mga Facebook friends, mga abogado na ako nga friends, maoy ilahang mga post. Even ako, di ba ga-post ko sa tong group chat og updates, asa na ko puros traffic. So, I don't know bitaw kung kanang it works kung pangunayan gid sa to ang mga konsihal ug sa mayor ang mo traffic enforce. And samot pa na din ha, inig ka human anang convention center sa SRP. Because there is a very big convention center nga asa man mga gi. Muna among discussion sa dilang Johnny Nadella and Marlon Baula. Hello there. Muna ako makakuyog sa atong Thursday dito sa presscon. And then mo, pag-agi na mo dito nga area, yung kani hapit na ni mo human yan. Iingon si Marlon Baula, the KBP regional coordinator siya. Kaning SRP, mahimo na ni siyang car park eventually. Kaya wala magud kay naagianan dito. Nani manggani, like kung na 5,000 ka mga tao nga mo so dito sa convention center, asam na sa mga agi after. Butangan ni mo glaing tulay. Butangan ni mo glain nga mga access roads nga through the dagat. So sakto na siya na horrible good ang traffic situation in Cebu City, and we need to hire an expert, a technocrat nga tun-an gyud nato unsaon man ni nato in town. Dili pwede nga mangunay ta maghimo na mag-traffic enforcer na ang mga officials sa Cebu City. What mo legislate, what mo execute. Mao na no, divided na ilang attention kay tuan na nangamot na personal na. Okay, unya na po tayo usa ka pangutana, maghimo pa ka New Year's resolution. Ako attorney dili na. La, tiguan na ka. I told God, New Year's resolution. I told God ko nga, wala na ko New Year's resolution. Lord, just surprise me in 2024 beautifully. Ako maghimo lang gihapon tag New Year's resolution ay not to be frustrated at the end, pero just to see progress. Siguro something na imo mga realizations for the year niya. Something na you could do better about by the next year siguro. Dili lang siguro mga ambisyon ug maayo no. Kana lang ganahan nimo usab bisan ginagmay lang siguro for inspiration, something nga murag imong target for the year no. Siguro inaala lang nga level nako ray kay nindot man siguro gyud nang naatay ko naagid tay mga realizations at the end of the year nga pwede nako siguro usbon. So unsa man jud imo I'll walk more. 10,000 steps man ka di ba? 10,000 na bitaw di na kaya. Di
ginagmay nga target siguro for yourself, no? Nya, siguro kung feeling nimo maldita ra ka ika this year, nya you were hurting others, no? So magano na sad ka nga siguro yung mga butang nga kanang angay na kung usbon sa kung kaugalingon, no, para mas maayo na tang tao sa sunod nga tuig. Mga nana na siguro ra dili po tong kanang aw sa man New Year's resolution mo target ko nga mo earn kog income by next year. Ingon ani no, nothing wrong with that, no. Kana lang kanang ginagmayng butang pwede makahimo nimo ang target man gud nato eventually no mahimo tang better people in the end ba. Better versions of ourselves, so, no. I'll walk more, I laugh more, I'll serve more, I'll help more. Ana siya ra. More. So, ikaw ma-convince ka mag New Year's resolution na ka ginagmay. Okay, so ano na panahon? Grabe, traffic czar merong gabhion naman. Traffic mag-all throughout. Trauma sa traffic sa kagahapon. Oh, sige. Oy, magkita tag balik ini ka next year na. So, Happy New Year! Happy New Year sa tanan! And thank you so much. Naging-uban mo na mo all through the year. Today is Rizal Day. Yes. Oh. 30. Why? Because it's Rizal Day, dapat mananaw mo Gomborza. Sa wa pa nakakita Gomborza. It's a very beautiful movie. And kinahanglan dapat mo mananaw because kung wala ang Gomborza, wala tayo identity. Dito maguna nagsugod. Yes. Identity and the Filipino. Yeah. There. So, yes, you watch Gomborza, kung mura yung mga kung wala tong Gomborza, probably wala ko na Rizal. Yes. Whose birthday? Kamatayon. Dili birthday. June ba yan na yung birthday? Oh, yeah. Death, no, anniversary. We are commemorating today as an inspiration for all freedom-loving Filipino citizens no nga kinahanglan sa to ang giingon sa acceptance speech ni Cedric nga kanang let us learn history para matuto hindi para baguhin ito. Yes, kaya ba si Rizal dito sa ending? Yeah. Sa Gomborza pa pero bata pa siya. The 10-year-old Rizal. Dito man siya na-inspire man sila ang mga katong katipunan. The movement was inspired by the Gomborza. So, mga siguro na ito ang New Year's resolution for next year. Let's continue learning from history. Oo. You involve, you make a stand. And you have faith. Oh, man. Importante yun ang faith. Manam ko na magsugod tanan. If you are faithful, you'll do your best to do good and be good. Happy New Year! Better version of yourself. Happy New Year. Magkita at balik sunod sa Badupuhon. Before that, let's say thank you sa Koy, sa Palma, Archbishop po si Palma, ni Nanay Diana Limchon, ni Tatay Dudong Limchon, ni Robert, ni Inday, si Anton, si Richard, si Joanne, si Nilo, si Brian, si Dave, si Jurix, si Ferdy, si Direct Jenny, katapusan this year. Mo retire na siya. Yes. Good luck sa imuhang retirement, Direct Jenny. Yay! Thank you so much for watching. Thank you so much. Nagkukupan mo na mo sa usa ka tuig and then maghinaot nga magkuyog gihapon ta. Sunod tuig pohon 2024. Mo ninyong paborito nga kasaw. Matag pa ni hapon. Saire!